mag-play. Sa mga moms, kung may mga anak nyo ay pahirapang dalhin, mangyari ko lamang, nadalhin nyo sila sa taas at pagkatapos kayo bumalik kayo dito. Nasa namin ako para balik kayo dito, ha? Okay, while waiting, can we all declare our covenant to Luke chapter 4, verses 18 to 19? 1, 2, 3. The Spirit of the Lord is upon me because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. For our God, His name is Jesus. He is the only and the anointed one. Palakpakan natin na ang Lord. Praise God. Yan, mamahal muna tayo sa mga hindi nakarating ngayon. For safety or for whatever reason, like si Mama. So, blessing sa inyo lahat. Yan. At tayo po magdire-diretso sa ating kultura. Number 1, I am a blessing. I am anointed. I am believer. I'm a good follower. Don't destroy, I build. I appreciate everyone and everything. I'm part of something big. I'm partnership with Christ and I am not extreme. Ayan. Parang medyo sabog tayo ngayon, no? Pero sige lang. Okay lang kung yan ang komportable nyo. Kung ayaw nyo talaga magtabi-tabi, sige kung anong ikalulugod na. Okay? So, tayo ay magsimula na. Hopefully, anong oras na ba yan? Sino nito yung mga walang tulong? Kasi nagbantay kung babagsak yung yelo. Gusto, hindi kinakabahan para sa mga kotse. Gusto lang makakita ng, di ba, ng yelo. ng blocking ng yelo. Wala? Alam ko si Bro, ayan, si Bro Chris at ayan, honesty is the best policy, di ba? Minsan nga lang naman yun. Pero wag na lang. Okay, so let me start. Buksan ko na ang aking, at meron na ako. I-welcome ko lang pala si Sister Elaine. Hello, welcome back. Ako ay galing sa Pinas. And yeah. And of course, si Jonah, Alexis Jonah, galing pa yan sa laot. Yan, kahit naman hirap ang pagka-travel ay gawa ng trabaho. And of course, si Brother Joseph, praise God. Tinakita ka ang pagwapunan praise God. And, ay, salamat. Okay, so parang hindi tayo masyadong maraming satsat. Magsimula na po ako, ha? Okay, dumating ba kayo? Sino na yung nagtanong sa sarili niya na bakit kaya yung mga masasama? Parang ang dali sa kanilang yumaman. Di ba? Parang, bakit kaya, parang sa kanila ang dali ng pera? Parang dami nilang blessings. Di ba? Parang walang ka-effort sa paningin natin. Pero yung pagpapala nila parang, sa tingin natin, ha? O kaya naman, sino dito yung meron mga sa trabaho na nag-apply kayo dalawa. Tapos, alam mo yung kasamahan mo sa trabaho, medyo petics. Petics yung kumpara sa'yo. Siyempre, anak tayo ng Lord eh. Tapos, kung nag-announce ang promotion, siya yung nag-promote. Hindi ikaw may ganun ba? Ay, meron pa lang mga ganun. O kaya naman, meron, parang sa iba, ang dali mag-apply sa ibang bansa. Pero ikaw ay parang, kami yung ganun. Kaya ako hindi na pumasa sa exam. Yung mga IELTS. Pero sa iba, Lord, alam naman ako ng Diyos, kinlayin ko naman eh. Pero bakit parang, talagang matindi na kaya ka ng prayer warriors, tinawag ko. Pero bakit parang, sa iba hindi naman sila, wala naman silang relasyon sa'yo. Pero isang ano lang, hindi na agad sila sa US, UK, whatsoever, whatsoever. Diba? Minsan napapatanong tayo ng gano'n, diba? And parang kung sabi lang, parang isip natin na, why do good things happen to bad people? Dapat naman na ba kayo? Eh, ba't di naman ako sa diba, why do good things happen to
So, kapag sinimulan na po natin i-process, try naman mag-isip ngayon. Meron ba kayong kilala? Sabihin, tinuruan ba kayo, no? Meron ba kayong kilala na parang okay na okay yung buhay niya? Kahit walang relasyon sa Panginoon. Meron ba kayong gano'n? Yung totoo. Meron ba kayong kapitbahay? Yung mga Facebook, yung mga inaayos sa Facebook na bakit kung lagi na lang lahat na yata ng sasakyan na ipinost? Lahat na lang yata ng lugar na pinuntahan na ipinost? Yung parang napapagano'n ka. So, pag yun ang isip natin na nagsisimula na mag-process ng gano'n, iba-iba yung pwede natin mag-reaksyon. Pwede na tayo ay, anong nararamdaman niya? Inggit? Yung iba naman, insecure. Yung iba naman, nagagalit. Di ba parang, dapat ako eh. Bakit siya? Nasaan ba yung si kapatid? Ay, hindi ko makita ako din na lang. Yung asang kamay niya. Ayan. Okay. So actually, si David, naramdaman niya rin yan na napailag, sumagin sa isip niya, na bakit kaya yung mga masasama eh, parang kaya kanilang buhay. Samantalang ako eh, parang ang pahirapan. Bakit ganito nangyayari sa akin? But let's see, ayun, because of that thought, ginawa ni David ay isunod na itong book na ito. At ito yung tagwala din sa Psalm 37. At ito ay nagsisimula sa ganire. Ano ba ito? Yan! Yan ba yun? Oo. Sabi dito, sinagalit! Masaya tayo lahat, bawal magalit, okay? Sabi dito, huwag kang mabalisa dahil sa masama. Huwag mong kainggitan, liko nilang gawa. Katulad ng damo, sila ay malalanta. Tulad ng halaman, matutuyo sila. Let's all pray muna. Father God, in the name of Jesus, salamat po sa napakagandang araw na ito. Bagamat maulan, bagamat makulimlim, ramdam na ramdam pa rin namin ang biyaya at ang bagong umaga na punong-puno ng kalakasan. Salamat sa pag-iingat mo, even sa mga po namin na hindi nakapunta rito. We just pray na ngayong umaga ay ma-realize namin kung gaano kami ka-bless. Lagi namin maalala ang katapatan sa aming mga buhay, bagamat hindi lahat ay nasa amin, sa paningin ng may mga iba po dito na parang longing for something, longing for more, but up to now wala pa. But let us realize, O God, na every day gumigising po kami na puno-puno ng biyaya at blessing galing sa iyo. So today, O God, I entrust you this worship service. Excited po kami. And I acknowledge that apart from you, I am nothing. Pakialaman mo po ang lahat ng sasabihin ko, hindi sa mga pinag-practice o inaral ko, Panginoon, because freely, Holy Spirit, freely speak through me, O God. Father God, maraming pong salamat at minawaksin namin ang anumang pagkaantok, anumang kawalan ng interes, anumang negatibo na pwede ilagay sa puso't isip namin ng kaaway. Salamat po, Ama, ikaw ang mag-glorify in Jesus' name. Amen. Ayan. Parang natin may para mag-isip. Ayan. Bakit kaya pula? Bakit kaya may anger face? Yan. Kasi, kaya ko yung ng pula kasi yung word na mabalisa, ang pinanggalingan niyan sa kasi alam niyo naman translated na, di ba? Pero yung pinanggalingan niyan is fret sa English. Pero, yung English ng fret, ang pinanggalingan niyan ay parang, hindi ko alam paano siya i-pronounce mamaya, yung parang hara. Kasi gano'n yung kanyang Hebrew term na ang ibig sabihin ay to start a fire. Parang, huwag ka raw mag-start ng fire. Ano yung klase ng fire na yun? Na, ito yung strong emotions, yung talagang napakatinding emotion na dahil sa nararamdaman mo, ay parang yung dugo ay umakat sa iyong mukha. Tapos parang nagagalit at dahil doon ay parang kang nagtitremble, yung nag-shake. Pero nasa na ba yun? Yung parang, di ba? Ako na nasa ba yun? Hindi mo mabigil. Alam mo yung iba sa atin, lagi nating excuse. Ayan, actually, ang word na yan ay synonym sa angry. Yung pagkakagamit dito sa Psalm 37. Pero madalas natin excuse, hindi naman ako galit. Ina-express ko lang. Hindi naman ako galit. Ano lang, naglalabas na ako ng sama ng loob. Hindi naman ako naggalit. Di ba parang ang hirap sa atin, gamitin yung word na galit. Tama ba? Parang feeling natin negative. Pero yung word na angry, kung titignan natin na biblical principle, ginamit ito in response of God sa yung pag-ang sa tao ay hindi sumusunod sa Kanya, disobedience to His holiness, ay nakakaramdam ng galit ng Diyos. So, basta wala ang galit ba ay kasalanan? Sino magkasabing kasalanan? Sino ang hindi?
Sino ang, hindi ko alam pastora. Yan, alam mo maraming beses na ito naitanong eh. Mananggalit, actually, hindi siya kasalanan. Uy, kami na lang magalit. Hindi siya kasalanan, but how will you respond? Because of your emotion, yun ang prone and it's in danger para ikaw ay magkasala. Nagets nyo? Kasi si Jesus mismo, ang dami niyang instances, di ba, na nag-express siya ng emotion niya. Even si God the Father, ang daming beses na mention ng galit. So, ang galit is, lalo na yung word na ginamit dito na fret or hara, hindi ko alam, ang ibig sabihin po nito ay anger. So, kung titingnan natin, yan. May tendency pala na daw na tayo ay magalit kapag nagsimula na tayo magkumpara ng mga tao. Pag tingnan natin yung ating katatayuan, sa mga ibang sa paningin natin ay okay na dapat sa akin yon, pero ikaw ay parang nalalamangan ka. So ano ibig ko sabihin? Para lang support din yung sinasabi ko na ang galit ay hindi kasalanan. Sabi sa Psalms 4:4, be angry but do not sin. Against nyo? So, be angry but do not sin. So, pwede kang magalit, pero huwag kang magkasala. So, yun yung isa, para lang, baka mamaya ay pwede magalit. Habang yung mga pastora, pwede kang magalit. Yan. So, tingnan, ngayon, bakit ko siya sinimulan ng ganito? Kasi, si David, naisip niya na bakit kayo iba pinagpapala, yung iba hindi. So, ano ang naging response ni David sa ganitong kaisipan? Ang ginawa ni David ay, yan. Tiningnan niya ang kabuuan ng isang taong gumagawa ng masama at ng mabuti, hindi lamang sa material na aspeto ng buhay. So, yung Psalm 37, napakahaba na to pero yan lang ang nakainin ko. So yan, ang pinamagatan ko po ito, na hindi na sa title sa Tagalog, ang kahihinatnan ng masama at ng mabuti. Tingin ka sa kanan mo. Masama ba yan? Mabuti? Ay, wala ko, hindi mo lahat tayo ay pinamabuti ng Diyos. Amen? Okay, yan. So, tayo po ay mag-start na. I think hindi naman ito matagal. So, let's start. Para maisip nyo, yung sinasabi ko na pwede kang magalit, mainis, o kaya mainggit, bigyan mo kayo ng sample. Ay, wala. Yan pala muna, sorry. Bakit ba tayo nababalisa? Yung balisa, again, yung fret, o hara, hindi ko pa talaga alam eh. Ang daming pronunciation. Pero kasi dalawa ang meaning sa Hebrew. Isang joy, tsaka isang be angry. So yung, etong word na to ay galit yan. So bakit nga ba tayo daw nagagalit? Meron ako dang final nilagay. Una, ito yung natural na reaction kapag nasasaktan. Di ba? Di ba? Halimbawa na lang, yung sa grocery, naglalakad ka, kaya naka-stop ka ganyan, biglang may heart na umano sa ganito mo. Di ba parang, hindi mo na, di ba parang hindi mo makamon kasi nasaktan ka eh. Pero pagkatapos, natitigil ka na, okay lang to. Di ba parang, hindi siya reaction. Tama ba? Ayan. So, ibig sabihin, kapag nasaktan ka, may sinabi sa'yo, si kapatid na ganito, ang sakit, di ba? So, yan daw ay, bakit minsan nagkakos yan ng fret? At pangalawa, hindi mo kasi inaasahan yung nangyayari. Ibig sabihin, nagplano ka o may ginawa kang desisyon, pero hindi yung parang expectation versus reality. Ito yung in-expect mo, pero hindi yun na nangyari. Kaya nagsisimula ka na na mabalisa, mainis, magalit, or whatsoever. Tama? Okay, pangatlo, advance ka mag-isip. Parang wala ba nangyayari? Nandun ka na agad, paano kung magalit siya sa akin? Paano kung hindi niya ako tanggapin yung story ko? Paano kung, so yan, advance, paano kung hindi maging successful? Paano kung di ako makapasa sa interview? Alam mo yun na, ang dami mong worry kasi nga, masyado kang advance mag-isip. Yung iba naman is feeling na wala kang magawa. Halimbawa, meron may sakit sa Pilipinas, o kaya may kailangan ng pera, wala kang, alam mo, wala kang mailabas, wala kang magawa, feeling mo ang layo mo sa mahal mo sa buhay. And yung last one, dito tayo magka-concentrate. Yung feeling na hindi fair ang nangyayari. Life is unfair! Di ba? Yan, so dito tayo magka-concentrate, kaya ang pinamagatan natin siya na ang kahihinatnan ng mabuti at masama. So ito yung feeling na pag-uusapan natin yan. Para mabuksan ang inyong isipan sa ano pwede nyo maramdaman. I'll give you a scenario. Pagpapasok na kasi tayo, kaya nakabuka yun. Makilala ko siya sa inyo. Siya si Junior sa William. Imagine nyo, wait lang, may kwento ako dyan. Ano pa pwede ko mag-imagine kayo na kakilala nyo
zoom out natin ang lens, ibig sabihin, taking the bigger picture, ganito siya. Okay? Anong ibig sabihin? Yung parang tao na yun, na sobrang sama ng ugali, na sobrang worst of all worst na talaga worst pa, ay nakabilanggo. At last day niya na, kasi may death penalty siya. Maingit kayo? O, di ba? Kanina naingit tayo. So, you get the idea na may tendency ang tao talaga na mag-react ng hindi maganda based sa kanyang initial na nakikita. But then, if you will zoom out at makikita natin yung overall picture kung ano ang mangyayari, mauunawaan natin na wala pala akong dahilan para magalit, mainis, o makaramdam ng hindi maganda. Gets? Okay, simulan na tayo. Kaya madali sa atin na i-apply yung prinsipyo ni David. Ibig niya sabihin, ito. Sabi niya, huwag kang mabalisa dahil sa masama, huwag mong kaibigan hindi ko nilang gawa. Katulad ng damo, sila'y malalanta, tulad ng halaman, matutuyo sila. So nagigets natin ang ibig sabihin dito is huwag ka raw mabalisa, huwag kang mainggit sa kanila. Kasi lahat sila na gumagawa ng masama, the principle of Bible will always be true, na sa dulo, lahat sila ay may katapusan. Ibig sabihin, yung kanilang tinatamasa na nakikita natin sa mga mata natin, ay hindi yan pang matagalan. Lahat yan ay temporary lang. And parang pastora, parang buong buhay na lang, masaya ng buhay niya, hayahay siya. Pagkatapos, pag umalis siya, ang dami ng pamana. Samantalang ako, wala pa ako na hindi ko na pamana. So, but the thing is, kung tuturuan natin yung isip natin, na tingnan, na itong mga taong ito, akala natin na buhay sila ng hayahay. Pero deep inside, ang dami nilang issue. Yung iba nga, sobrang yaman, pero yung health nila. Diba? O kaya, hindi sila makatulog. Kasi takot sila baka merong thief na pumasok sa bahay at nakawin ang kanilang kayamanan. Diba? Walang peace. Walang kapayapaan, walang katahimikan. Ang mga tao gumagawa ng masama. At saka akala lang natin na sa front, parang okay na okay sila. Pero in reality, they really felt na they're empty. Kaya sabi ng Lord, huwag daw sila ay katulad ng damo, sila ay malalanta, tulad ng halaman, matutuyo. So may katapusan ng lahat. Parang yung mga tao na namumuhay sa kasalanan, parang sinasabi natin na ikaw, parang kahit na lang ilang sabi ko sa'yo, enjoy ka pa rin enjoy sa kasalanan, ay basta tayo mag-remind lang na mag-remind sa salita ng Panginoon. At lahat yan, lahat ng ginagawa niya ay may katapusan. Meaning darating yung time na talagang kakatagpuin sila ng Panginoon. At kung hindi naman talaga, ay di enjoy now, pay later. Diba? Diba? Parang credit card. Mag-enjoy ka sa kasalanan, pero sa dulo, ay may katapusan. Nagagets pa natin. Kaya, huwag tayo mag-focus sa kanila na, ano ba yan? Hindi na siya naghiya, hindi na siya ganito-ganito, ang dami niya. No. The Lord is fair. The Lord is just. Darating yung time na, ayan, itong mga DHL, UAD, yan. So, lahat yan ay may katapusan. Okay. Now, bigyan ko sa'yo ano yung sinasabing kahihinat na ng kasama. Sabi nga sa Mark 8:36, ano nga ba, sapagkat ano ba ang kapala ng isang tao, makamtaman niya ang daigdig ko, mapahamak naman ang kanyang sarili. I think naturo na to, di ba, na kahit nasa iyo pa ang lahat ng yaman sa mundo, lahat ito ay temporary lang, pero sa dulo, yung soul mo yung mahalaga sa Panginoon. Yung haharap ka sa Panginoon na ikaw ay alam mo kung saan ang punta mo. Okay? Yan. May hangganan na kasamaan kapag, ito pa, kapag nawala sila, ang halagyan nila ay lugar na malayo sa Diyos. Malayo sa Diyos, ibig sabihin, nasan sila? Hindi, baka nasa shoal, na, di ba? Sabi nga, ang taong wala mong relasyon sa Panginoon ay nasa Hades or shoal. Yan. Ano daw ang sagot sa pagkabalisa o ginagalit natin? Sabi dito, diretso yung verse. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Kaya Yahweh mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo iyong makakamtan. So, yung hinahiligan yung word na umasa kasi paano ba tayo dapat umasa sa Diyos at gumawa ng mabuti? Una, tatlong bagay lang ang nilagay ko dito. Una, panghawakan mo ang salita ng Diyos. Pangalawa, panghawakan mo kung sino ang Diyos. At pangatlo, pag nagawa mo yung first two, gagawin mo, susundin mo yung kalooban niya. Ngayon ang tanong,
magtiwala sa Panginoon kung hindi mo siya kilala? Parang hindi, no? Kasi normal, pero may sabi mo siya, kasi normal sa atin, pag titiwalaan mo, kasi kilala mo siya. Alam ko to si Kuya Ramon, kayang-kaya nitong ganito. Alam ko to si kapatid na si ganito, kayang-kaya. Yung depende sa pagkakakilala mo sa tao, na, ito alam ko lagi itong late. Alam ko lagi itong maaga or weird. So yung thought is base sa pagkakakilala mo sa tao. At the same time, kung ano yung sabihin niya, based on his character, yun yung papaniwalaan mo. May tanong ako, naisip ko, paano yung mga tao na halimbawa, walang takong relasyon sa Panginoon? Paano sila magtitiwala sa Diyos? Sa palagay niyo ba, hindi nagtitiwala sa Diyos yung mga yun? Ikaw ba, nung wala ka pang relasyon sa Panginoon, hindi ka nagtitiwala? Nagtitiwala ka, di ba? Ha? Hindi na matanong na ba kayo? Kasi kung sasabihin natin na magtitiwala ka lang sa tao, kapi sa Diyos, dahil kilala mo siya, at kaya mong panghawakan ng salita niya kasi alam mo kung sino siya, paano yung mga tao na walang relasyon sa Panginoon, pero nakakakilala sa Panginoon? Alam niyo, ang na-realize ko doon, maliban na lang kapag ikaw ay isang tao na walang relasyon sa Panginoon, pero binigyan ka ng Diyos ng pananampalataya. Anong ibig sabihin nun? Kasi ang faith galing sa Lord eh. Ang isang tao nasa hopeless situation, pag ikaw ay talagang wala ka nang magagawa, napapansin niyo, ganito naman ang reality ng buhay, di ba? Na hopeless. Tapos doon na lang maiisip ng tao, Lord, ikaw na bahala. Di ba? Pero come to think of it, may mga tao na kahit anong gawin, kahit anong sitwasyon ng buhay na, they will never say na Diyos, Lord, ikaw na po ang bahala. Naniniwala kayo doon? Kaya nga sometimes they just end their life, tapos na. But dito ko nakita, grabe yung biyaya ng Diyos. Na pag pala ikaw ay nasa hopeless situation, doon umiiral ang biyaya ng Diyos. Kasi kaya kanyang bigyan ng pananampalataya na kahit hindi mo siya kilala, na kahit hindi mo siya nakikita, ay kaya mo pa rin umasa sa Kanya. Grabe yung biyaya ng Diyos, no? Kasi kung iisipin natin na tayo lamang mga Kristiyano ang pwedeng magtiwala sa Panginoon kasi tayo lang doon ko na-realize na unless na lang ang Diyos mismo ang nagbigay sa iyo ng pananampalataya. Which is the faith comes from the Lord. Hindi ito galing sa akin ang faith. It's even a gift of the Holy Spirit. Okay? Grabe na lang na-extend ng Lord ang kanyang biyaya ilang sa mga tao na walang relasyon sa Kanya para maranasan niya na totoong magtiwala sa Diyos. Di ba? If something happened, nagkaroon ka ng breakthrough, dahil, ay, salamat sa Diyos. After nun, para bigla ka nag-seek sa Lord. The Lord, gusto ko to, grabe ka pala. You answered prayer. Sobrang pinalakas mo ako. Pero come to think of it, hindi mo pa kilala ang Diyos mo. Di ba? Dahil umiral ang biyaya ng Diyos. Amen? Okay. So, kasi namin tayong tinatawag na, alam niyo, kakahabagan ko kung sino gusto kong kahabagan. At, yung compassion niya ay bibigyan niya kung sino gusto niya. Okay, ngayon ito naman yung susunod kong tanong. Hindi ko na pahabain ka kasi alam niyo na to. Pangalawa, paano mo naman hanapin ang kaligayahan sa Diyos? Ito maganda itong mga points ito. Una, kasi di ba sa English, delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ito lagi ko sinasabi ni Mamang, magpakaligaya tayo sa Panginoon. Di ba? Ito para maintindihan natin yung pagpapakaligaya. Paano natin hanapin ang kaligayahan sa Diyos? Una, mag-expect ka ng lahat ng iyong kaligayahan mula sa Diyos at hanapin mo ito sa Kanya. So, ibig sabihin, yung source ng kaligang delight mo ay ang Diyos mismo. At alam mo na siya lang ang mga magbibigay nito. Na lahat ay sa pamamagitan lamang through Him, for Him, and to Him alone. Okay? Ang nakita ko dito na-realize ko, ang pagiging maligaya sa Lord ay hindi siya transactional. Ito ay relational. Anong ibig ko sabihin dito? Maraming mga Kristiyano ang laging kailangan sabi, delight yourself unto the Lord. Paano ko ba mapaligaya ang Panginoon? Pag napaligaya ko ang Lord, siguro ibibigay niya sa akin yung hinihiling kong trabaho. O kaya kapag napaligaya ko ang Panginoon, pag sinig ko ang Panginoon, seek first kingdom of God and His righteousness and all these things will be added. Diba? So, ano nangyayari? Marami sa atin ay nagiging transactional. Ibig sabihin, pag may hinihingi ka, ay meron kang itinisik mo ang Lord. You are trying to delight. Yun parang sa amo natin, minsan nagpapakasip-sip tayo. Diba? So, kaya sa parents mo, kung may gusto kang something, ang bait-bait mo,
So, ganun yung sinasabi na transactional. But, ang tunay na pag-seek ng kaligayahan sa Panginoon is not because of what you want and what you need, but it is because of who He is. Gets? Diba? Ang sarap na gano'n na, Lord, okay ikaw lang, okay na ako. Basta ikaw na bahala. Okay? So, punta tayo din sa pangalawa. Baka may mga namimiss ako. Ito, gusto ko to. Ano ba ito? Yan. Number 2, sadyain mo na ituon ang emotions mo mula sa sitwasyon patungo sa Kanya. Paano yan? Ulit ito. Sadyain mo, sorry naman natuwa kasi ako, kasi ba? Tagalog na Bible yung binuksan ko, so tinaray ko na magawa ng Tagalog. Eh, mas cute pala. Mas parang makatotohanan. Yan. Sadyain mo na ituon ang emosyon mo, emosyon mo mula sa sitwasyon patungo sa Kanya. Ano ibig sabihin nito? Alam niyo ang kwento ni Paul and Silas? Diba sila ay nasa Philippi, tapos ay sila ay naghahayag ng salita ng Diyos, pero pinersecute sila doon. So, ang nangyari, sila ay, kasi nga pinalaya nila yung babaeng servant na nakapanghuhula. So, sila ay ikinulong. Diba? Nung ikinulong sila, imagine mo, grabe yung pinagdaan na kasi pinagbababato sila, pinersecute sila, lahat na ang ginawa sa kanila. Pero, dahil alam ni Paul at ni Silas na ang kaligayahan nila ay sa Panginoon at hindi nakabase sa sitwasyon, ano ginawa nila ng alas 12? Sila ay nag-prayer meeting. Dalawa sila nag-prayer meeting. Sila ay nagkantahan, nag-worship, at nanalangin. So, ibig sabihin, kahit na sila ay broken, kahit na sila ay sakit na sakit, grabe yung nangyari, naghahayag lang naman sila ng salita ng Diyos, tapos ganun yung pagtanggap sa kanilang tao. Sinadya nila, intentionally yan, sinadya nila na yung emotion nila na feeling broken, feeling ang hirap, Lord, ay ipinobos nila sa kung sino ang Diyos. Tinigay ang ginawa nila, alam nila, nakasama nila ang Diyos, alam nila kung sino ang Diyos na itinataas nila, kung sino ang Diyos na inihahayag nila. Kaya they worship, kumanta, umawit. Na-imagine nyo ba yun? Sino dito kapag dumadaan sa pagsubok, kumakanta siya? Diba? Ang sarap ng ganun pakiramdam. Alam niyo po, ako'y, ayan. So, titignan ko ako dito na ba yung ano ko? Yan. Kasi, even ako, sabi ko, ito yung lagi kong favorite verse, hindi lang naman ito para sa namatayan. Yung, the Lord is close to the broken-hearted. Alam niyo ba na, lately ako'y nasaktan, talagang broken-hearted ako. Sobrang nasaktan ako. Pero yung emotions ko na yan, syempre, nagkaroon ako ng mga una, yung mga alam mo na, magagalang hindi natin makontrol. Pero pagdating ko sa bahay, umiyak ako dahil pinagay natin ako ng asawa, lalo na ako umiyak. Ayun, pagdating ko sa bahay, umiyak talaga ako na umiyak sa Diyos. Yung emotion ko na halo-halo, lahat na frustration, sobra, ay nung iniyak ko na sa Panginoon, tapos ko, Lord, alam mo, sobra ka. Grabe, kahit ganito yung sitwasyon ko, sobrang happy ko. Kasi sa mga moment na binabasag mo ako, ito yung moment na hindi ko nakakalimutan. Ito yung moment na ramdam ko that you are very close to me. Tama ba? Nakapagbasag na basag ka, yun yung time, sabi, the Lord is close to the broken-hearted. Kayo mga broken-hearted dyan. Ang sarap magpa-break. Kasi, hindi makapag-break. Ay, sorry naman may kinatawa. Ay, sorry. Ayan. So, ang sarap talaga na mag-break, maging broken. Kasi, tama ba? Na doon mo mas nararamdaman ang kalapitan ng Diyos. Diba? Kaya, yun nga, intentionally, imbes na magmukmuk ka, ay shift mo yung iyong emotion, yung iyong mga sariling emosyon at pakiramdam sa Diyos. At grabe yung magiging shift ng iyong pagkatao na parang, wow, sige Lord, more brokenness. Sobrang napakasarap because sa bawat sitwasyon na yun, yun yung time mo para magpakaligaya sa Panginoon. Diba? Sa panahon na broken ka, yun yung time na ikaw na magpakaligaya sa Panginoon. Amen? Okay, matatapos na ako. Number 3. Mas maging maligaya ka sa meron ka kung paano nagiging maligaya ang masama sa meron sila. Nag-gets mo? Ulitin ko. Mas maging maligaya ka sa meron ka kung paano nagiging maligaya ang masama sa meron sila. Di ba yung mga masasama, happy-happy sila kasi may pera sila. Happy-happy sila, may malaking bahay sila. Happy-happy sila kasi taken care
bakit ka dapat mas maging masaya? Abay, ikay nalulungkot, kinukumpara mo ang buhay mo doon. Ay, samantala, ano ba ang meron ka kumpara sa ano ang meron sila? Whatever they have is just temporary. Whatever you have is eternal. Di ba? Di ba tama ba ako? Yan. Kaya, yun nga. So, at ito yung, ano daw yung benefit? Tapos, last na to. Ay, yun pala. Ano daw yung benefit kapag ikaw naman ay naging mabuti? Una, apat na natato. Tatlo. Ikaw ay ligtas sa saan ka man dalhin ng Diyos? Alam mo, itong sobrang lagi ko ito dinideclare din. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Alam niyo, yung confidence mo, wala sa iyo. Ang confidence mo, wala sa sitwasyon. Ang confidence mo, dahil alam mo kasama mo ang Diyos. Diba? Na, saan ka ba ililigtas? Di ba ikaw ligtas ang kamandaling ng Diyos? Kasi we are always prone sa kasinungalingan ng kaaway at kasinungalingan ng mundo. Lagi kang, si Satan ay laging, it's like a roaring lion, ready to devour you. Talagang yan ay sisilain ka ang pagkatao mo, ang buhay mo. Gusto niyan, steal, kill, and destroy. But if you are seeking the Lord, if you are delighting yourself unto the Lord, at ikaw ay talagang umaasa sa Kanya, ano man ang mangyari, you are always safe. Ligtas ka, it doesn't mean na hindi ka makaka-experience something, but whatever it is, your safety is because you are safe because you are in the hands of the Mighty One. Di ba sabi nga yung Metro Bank, you're in good hands with Metro Bank. Dahil nalagay ko rito, you're in great hands with God's mighty hands. Di ba? Eh, yung Metro Bank, pinapin natin, you're in good hands with Metro Bank. Ito, you're in great hands with God's mighty hands. Alam niyo, marami pa ako narinig na testimony, even si kapatid natin, si Judith yata, si Judy May pala, si Judy May. Nung time na nagpe-pray kami tungkol kasi di ba na-aksidente yung kanyang mama, yung tricycle yata or something. Then we prayed. And then ang diniglara ko noon, isa ko, the Lord will touch, you will protect, the Lord's mighty hands will protect them. Kumaga, yun ang ko sa diniglara ko, the Lord's mighty hand will protect them. Alam mo, sabi ng mama niya, na nung chinek siya, wala yata siya sa ulo or something. Kasi ramdam niya, iningana ng Diyos yung ulo niya. Naramdam niya na parang may humawak sa kanya at may nagprotekta sa kanya na malaking kamay na nagprotekta sa kanya. Diba? Imagine mo kung gaano kalaki ang kamay ng Diyos para protektahan ka sa anumang banta ng kaaway. Diba? Yung hands ka maliit. Pero ang hands ng Diyos, hindi ko ma-imagine kung gaano kalaki. Diba? Number 2. Diba? Ang bilis ka, 35 minutes. Number 2. Ang pangarap mo ay yung makakamtan. Ito yung parang favorite natin. Sino rin ka may pangarap? Diba? Kung wala kang pangarap, lahat tayo may pangarap. Sabi din sa 37:4, kailangan mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Okay? Ang sarap, no? Ang sarap din kasi na delight yourself unto the Lord and He will give you the desires of your heart. Ano yung usual na pangarap natin? Ano? Pera. Hindi naman, di ba? Usually, by default, ang pangarap mo is peace, mga prayer requests na nakalagay, peace, good health, increase in tithes, yan, di ba? Happiness, protection, yan. So, ito yung madalas na dinidesire ng puso natin. Yung peace, yung joy, yung happiness, yung good health. And even, yun nga, tayo ay i-bless ng Lord financially. Kasi, lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos. Tama ba? Kung ang lahat ng mabuting bagay ay galing sa Diyos, anong dahilan ng Diyos para hindi niya ibigay ang isang bagay na mabuti? Kasi lahat naman ang desire natin by default, wala naman siguro na-desire ng Kristiyano na ay sana siya ay makapilong, na sana siya ay kunin na ni Lord, na siya wala naman ganun sa isang Kristiyano, di ba? Ang desire talaga natin is more on, yun nga, mga nabanggit ko. So kung ang lahat ng bagay ay galing sa Panginoon, lahat ng mabuting bagay ay galing sa Panginoon. And even, He gave the life of Jesus Christ. Ito ang life ko sinasabi, ano yung dahilan? Para hindi ibigay ng Diyos yung bagay na dinidesire mo, kung ito naman ay naayon sa kalooban niya. So
So, ibig sabihin, baka hindi niya ito ayon sa kalooban or may timing ng Panginoon. But in short, walang imposible sa Diyos. Kung ito ay magbibigay ng kapurihan sa Kanya at align sa nais ng Panginoon, sabi niya ibibigay ng Diyos, ang pangarap mo iyong makakamtan. Makapansin din natin na una, nahahanapin mo ang kaligayahan bago mo sa Panginoon, bago mo makamtan ang iyong pangarap. Okay? So, ibig sabihin, ano halimbawa nito? Pangarap ako noon, gusto ko rin pera. Di ba? Kaya ako nagpunta sa UAE, gusto ko rin pera. So, inaaway kasi ako ng brother rito pag ako ng pera. Joking mo tandaan. So, yun yung gusto ko rin pera. Pero napansin ko, nung ako yung nandito na-inlove ako sa Lord, na yun nga, na-sharean, nabuhay ko yung passion ko for Christ, binawasan ng Panginoon yung pagiging materialistic ko. Di ba galing na napapansin nyo na pinabawasan na ng Panginoon yung nawawalan ka na ng appetite. Nawawalan ka na ng gana sa mga bagay ng mga mundo. Pero yung pera nandiyan pa rin. Pero hindi na kasi tulad yung dati. Ay baka wala naman may gusto ng pera dito, ay ulan na tayo. Di ba kasi natin? Pero hindi ko sabihin, yung strong desire mo is not about the material things anymore. Kasi habang inuuna natin, habang hinahanap natin ang kaligayahan natin sa Panginoon, na-align yung pangarap natin sa pangarap ng Diyos para sa atin. Nagigets natin? Habang talagang intentionally we are seeking the Lord, yung desires ng heart mo ay pareho na ng desire ng Panginoon. Hindi na katulad ng desire mo na pang makasarili. But ang desire mo na is pang bibigyan ng kapurihan sa Panginoon. Anong desire mo? Mag-evangelize. Ang desire mo, magpalalim sa Ang desire mo, matuto ko mag-pray. Gusto ko rin mag-pray for all. Gusto ko rin mag-exhort. Gusto ko rin mag-share. Gusto ko rin maging part ng evangelism. Gusto ko rin marami makakilala. Diba? Hindi mo napapansin. Hindi dahil sa nakikiin ka lang sa church. But because inuuna mo ang Panginoon ay yung desire ng puso mo is alam na sa gusto ng Panginoon para sa iyo. Amen? Kaya, ito sabi ng, ito yung favorite ko talaga to. Yung Psalms 27:4, One thing have I desired of the Lord, that I will seek after, that I may dwell in the house of the Lord all the days of my life, to behold the beauty of the Lord and to inquire in His temple. Mas maganda pala pag Tagalog. Yan. Yung isang bagay, ito si David, ang isang bagay na dinesire niya talaga is yung to just makita niyo, parang siya yung mag-stay sa presensya ng Panginoon. Imagine niyo, nasa presensya kayo ng Panginoon, natitingnan niyo lang kung gaano kaganda ang Diyos. Kung naramdaman niyo kung gaano kabuti ang Diyos. Kung gaano yung peace, yung joy. Imagine niyo, naranasan niyo na ba yun na kapag nasa presensya kayo ng Panginoon, ayaw mo nang umalis. Diba? Ang sarap nito na ito yung i-desire natin. At itong desire na ito, actually, ang naglalagay nito ay yung Panginoon na. Kasi yun din yung desire ng Lord, yung mas maging intimate kayo. Diba? Talagang, I pray, and I-declare talaga na maranasan natin yung kakaiba. Alam ko lalo na yung mga nag-NGR dyan, yung mga nakaranas na matitindi sa Panginoon. Let's always desire to be in the presence of the Lord. Tingnan mo lang yung kagandahan ng Diyos, parang lahat ng problema mo, wala na. Lahat ng sama ng loob mo, alam mo na tayo na ako iyak ng iyak. Parang pag parang nagay na ako sa Panginoon, pagkatapos ang saya-saya ko na kasi naramdam ko yung presensya ng Panginoon sa buhay ko ng tayo na yun. Diba? Kaya, yun lang. Last na to, pangatlo, ay, maaga ka pa. Sigurado ang tulong ng Diyos. Ang iyong sarili sa Kanya talaga, tutulungan ganap kapag ikay nagtiwala. Sa 37:5. Meron kang assurance na kapag ikaw ay nagtatrust or umaasa sa Panginoon at you are delighting the Lord, ay meron kang kasiguraduhan na ando doon ang tulong ng Diyos. Amen. Na anumang sitwasyon ng buhay mo, there is, because the Word of God is true. Lahat ay mawawala, patang the Word of God will never perish. Amen. Kaya, pag sinabi ng Diyos that I will help you, I will uphold you with the victorious right hand, gagawin ng Diyos. Diba? Pag sinabi ng Diyos na I will bless you and bless those who bless you, I will curse those who curse you. Diba? And I will make a way kahit na imposible.
Di ba, kita niyo yung ginawa ng, kung maalala niyo, grabe yung ginawa ng Lord simula, umati ng dagat, tapos nag-provide siya sa mga Israelite daily for 40 years ng pagkain, yung sinelas nila, hindi nasira, yung damit nila, hindi nasira. Tapos, yung dagat hinati. Grabe yung miracle ng Diyos. Ngayon, wag mo na isipin yung mga yan. Gusto mo isipin mo na lang yung ginawang miracle ng Diyos sa buhay mo. So, sigurado ang tulong ng Diyos sa mga taong itinatalaga nila ang kanilang sarili. Ano bang ibig sabihin ng talaga? Ibig sabihin, sa English, commit. Ang salita nito, hindi ko na nakita. Basta para ang ano ng commit is ilalagay mo sa shoulder, ipapasa mo from your shoulder to His shoulder. Ibig sabihin, hindi ka lang naniniwala. Teka lang, uminom lang ako. Excuse me. Please, ayan. Ibig sabihin, hindi ka lang naniniwala sa Diyos. Hindi ka lang naniniwala sa kayang gawin ng Diyos yung mga sinabi niya. But, instead, alam mo sa sarili mo na kapag itinalaga mo sa Kanya ang buhay mo, Lord, ikaw na driver. Ikaw na magmaneho ng buhay ko. Ano ibig sabihin nito? Na kahit yung nangyayari sa buhay mo ay hindi align sa gusto mo, you will still trust the Lord. Na kahit na ang gusto mo ay maging ganito, pero hindi nangyari, but because you commit yourself to the Lord, alam mo na masaya ka pa rin. Maligaya ka pa rin kasi alam mo that God is doing something, that God is doing the best for you. Diba? Ganun yung sinasabi, italaga mo ang sarili mo sa Panginoon. It's not what you want, but it's God. It is what God wants for you. At kapag ang Diyos ang nagplano, it's always the best. Walang-wala. His thoughts are not our thoughts. His ways are not our ways. Kaya don't limit the Lord. At kung ma-realize na natin kung gaano tayo ka-bless, dahil tayo may Diyos, you will continue to seek Him. Okay? And, na tayo. At, sa tulong ng Diyos, nakakatawa ang Lord. Parang meron ako na testimony lately lang, na may isa tayong kapatiran, sabi niya, ano problema na ako paano lagi ko papakain sa LG? Sino na problema ng pagkain sa LG? Di ba, minsan totoo naman, di ba? Kasi, si Pastor Wayne, nagbibigay ng pang-LG, grabe naman. Di ba? Di ba? Parang minsan, ano ka talaga, na, but then, nagulat siya, na gumamit ang Diyos ng uwak para i-bless yung LG nila. Di ba? Na-imagine niya ba yun? Akala ko si Pastor magbibigay sa amin, hindi ba? Nag-gets niya ba na gano'n kumilos ang Diyos? You will never, and who gave yung gano'ng heart dun sa tao na yun? It's only God. Hello? Diba? Grabe, kumilos ang Diyos. Yung paraan ng pagtulong niya at yung paraan ng pagsagot niya sa mga issues natin, iba sa paraan ng pag-iisip natin at sa paraan ng kaya natin isipin. Tama ba? Okay, and last na lang to ay number 4. Ikaw ay magliliwanag. Yan, sabi sa Awit 37:6, ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Di ba kapag sobrang pagtanghaling tapat na may araw, walang araw ko yun eh. Yung parang very obvious na ang init, tapos mo ay tirik ang araw. So, ang isang tao daw nagtitiwala sa Diyos at nakatalaga ang buhay sa Panginoon, hindi siya pwede hindi mapansin. Meron laging kapansin-pansin sa kanya. Napapansin mo yung kapatiran natin. Ramdam ako para pag tinignan ko, grabe itong si ano, parang may something sa kanya. Yung grabe yung passion niya, ramdam mo eh. Ramdam mo sa kapatiran kung sino yung nangihinga, spiritual. Tingnan mo lang yung mukha, tingnan mo yung katabi mo. Maano ba yun? Diba? Parang tingnan mo lang, ramdam mo kung siya ba ay on fire, o siya ba ay medyo gano'n, o siya ba ay may problema, gutom na ba ngayon, di ba? So, ang isang tao na nagtitiwala at tinatalaga ang sarili niya sa Panginoon, nagliliwanag siya. Anong impact kapag nagliwanag siya? Yan. Ang liwanag mo ay si Kristo. Gagamitin ng Diyos ang buhay mo para yung ibang taong nasa dilim ay malagyan ng liwanag ni Kristo. Di ba maraming tao, even sa spiritual realm, marami akong
mga testimonies, hindi lang kasi minsan bukas ang mata ko, pero marami akong testimonies na habang sila ay nandadaan, nakaupo o pinagpe-pray or whatsoever, there's a light. May sa mga bukas ang spiritual eyes, ay nakikita nila yung liwanag sa tao. Kasi grabe yun, na kapag talaga you commit yourself to the Lord, hindi pwedeng hindi ka mag-reject. Hindi pwedeng walang makapansin sa'yo. Hindi pwedeng na sa trabaho kaliwali ka lang. Na ikaw ay Kristiyano sa huso. Meron makakapansin sa'yo na there's something about you. Pero sa spiritual, kita, even mga kaluluwa, kita yung liwanag na galing sa'yo. Amen? Kasi gusto ng Diyos na gamitin ang buhay natin para mabigyan ng liwanag yung mga tao na sa buhay. Kaya marami pa tayo nakilala dyan, marami pa sa tabi-tabi dyan. Kaya, but then, for you to do this, is napakahalaga na simulan natin i-commit ang sarili natin sa Panginoon. Amen? Okay, last na to. Kaya pa ako na sarili. Sabi na pala. Ay! Bakit wala? Ayan! Bakit may light? Ayan, kanina hindi ko pa nasabi. Oh, ngayon may araw na, kanina may galit. Ngayon masaya na yun sa... Sorry na. Okay, last na. Conclusion. Conclusion. Pakisabi nga. 1, 2, 3. Kamulo tayo, no? Sige, ulitin ko. Sabi, relax! Sabi mo, relax! Sabi mo ang pangalan mo. Ati, relax ka lang. Trust in the Lord for He is in control. Yeah? Rest in the Lord and wait for Him, and you will see and experience great and mighty things. Ito po ay isa sa kanta ni Bishop Art. So maybe call on everyone to stand up and let's sing the song. So ngayon, before tayo mag-proceed dyan, so just balik tayo sa una kong tanong. Kung alam natin kung ano ang meron tayo, na mga taong may relasyon sa Panginoon, meron pa ba tayong dahilan para maingit sa iba? May dahilan pa ba tayo para magalit sa iba? Yung lalo kumakain ng napakadami. So whatever other people are experiencing, lalo na sa mga walang relasyon sa Panginoon, relax. Kasi the Lord, huwag mo tingnan yung buhay nila. Tingnan mo yung Diyos sa buhay mo. Tingnan mo yung kung ano mo pang intentionally, sabi nga, i-shift mo yung emotion mo into the eyes of the Lord. Tumingin ka sa Panginoon. Okay, so let's all sing this song. Hindi ko na alam, sorry kasi alam ko hindi ko nabigay sa worship team. Sino kakanta? Ayan, kasi mas narating kami lang.
nyo ngayon, or parang kung may tao na parang nagsiselos kayo or nag-jealous kayo sa buhay na meron sila, o sa sitwasyon na meron sila, or kung meron kang pinagdadaanan ngayon, isipin mo yun, tapos sasabayan mo ng kanta ka sa iyo, relax, trust in the Lord. Okay? So isipin mo na ngayon, ready na kayo? Isipin mo, iyan mo, kung gusto mo ilabas sa bibig mo na, uy, ikaw, okay, sabihin mo na, yan, ano mong sitwasyon, yung utak na yan, yung malaking utak na yan. Okay? Isipin mo na. Okay, isipin mo na. Sige, isipin mo na. Ready na? Okay, kung ano yung sitwasyon na meron kayo, declare it. Hawaii nyo. Okay, 1, 2. Trust in the Lord.
Hindi kayo na-relax. Surprise sa Lord. Sana ganito na lang yun. Wala yun. Kamusta na yung mga kabataan sa taas? Relax na, relax lang sila. Relax. Relax lang sila, Pastor. Yung mga nanay, relax ba tatay? Sige po, sige po. Parang tayo bago. So let's all extend our hands to these elements. Lord, ang side plates na ito, simbolo ng iyong katawan na nabalibay sa cross, at iwan ng Diyos na ito, na simbolo ng iyong dugo, Panginoon. Lord, inisin mo ito, ang elementong ito, at manasib namin ng buo ang benepisyo ng ginawa mo sa cross para po sa amin. In Jesus' name. Pwede bang gawin na yung mga melody para makita natin sila? Meron na po akong lahat, lalo na sa likod. Meron na kayo pa sa dyan? Okay, sige po. Yan, hawakan natin sa mga ibigay sa kaunti natin. As it is written in 1 Corinthians chapter 11 verses 20, 21, and 6. For I pass on to you what I received from the Lord Himself. On the night when He was betrayed, the Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and you drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Taas po natin ang ating pinapay ng Diyos. Sabi natin, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Na dahil sa iyong katawan, kami nagkaroon ng kagalingan. At dahil sa iyong dugo, kami nagkaroon ng kalinisan at kaligtasan. Salamat po. Sabay-sabay natin kainit. Thank you, Jesus. We may now be seated. Amen. Praise God. This time, let's proceed to our tithes and offering, one of the highlights of this service. Okay, so before we proceed to our tithes and offering, I have one question for everyone. Who wants to receive blessings from the Lord? Once more, who wants to receive blessings from the Lord? Who wants to receive something great and something new from the Lord? Alright, so once more, tayo po ay dalawa sa ating tithes and offering, one of the highlights of this service. And ano nga ba talaga ang meaning ng tithes and offering? And what are the benefits of tithes and offering? So everyone knows that
that tithes and offerings is very important as a believer because alam natin na tithes and offerings ay first nakasulat sa Biblia. At kung ano ang nakasulat sa Biblia na mabuti ay dapat natin gawin. Alright, then first, I believe everyone gusto makatanggap ng blessing para sa Lord. Tama? Sino dito yung gusto yumaman? Taas mo yung kamay mo. Taas mo, sige, taas mo. Alright, so walang masama ang yumaman, di ba? Lalo na kapag yung kayamanan mo ay ginagamit mo for the Lord. Amen? And you know what? Kung ano yung key para ang tao ay yumaman, let's open our Bible in Proverbs chapter 11, verse 24. Give freely and become more wealthy. Be stingy and lose everything. So sabi dyan sa Tagalog, ang tao mapagbigay ay lalong yumayaman, ngunit naghihirap ang tikom, ang kamay. So very simple words from the Bible na kung gusto mong yumaman, kung gusto mo, kung hangad mo yumaman yung buhay mo, kung hangad mo yumaman yung pamilya mo, yung anak mo, kung gusto mo mapanatag yung future mo, like the Bible said, give, di ba? Magbigay ka para ikaw ay yumaman. And this time, we will give kung anong meron tayo. Dahil sabi din sa Word of God, do not come to the house of the Lord with empty-handed. So kailangan lahat tayo every time na pupunta tayo sa tahanan ng Diyos, hindi man malaki yung dala mo, hindi man malaki man maliit yung dala mo, ang mahalaga, yung puso mo kasama sa pagbibigay mo. And alam mo, sa pagbibigay tayo sa Panginoon, we're not after money. Hindi natin na-expect na kapag nagbigay ka, you will check your bank account. Baka may pumasok na galing sa Panginoon. It's not about that. Tama, it's not about that. But it's about ang pagbibigay ay isang obedience sa Panginoon. God wants you to obey Him. And itong tithe and offering ito ay isang utos ng Diyos na kailangan tayo mga anak niya ay sumusunod. Amen? And we are not, once more, we are not giving because we want to receive something back from the Lord. But we want to give because we are obedient. We are servant of God at tayo ay masunurin mga lingkod ng Diyos. Tama po ba? Tama po ba? Amen. So once more, malaki ang bibigyan mo sa Panginoon, lahat ng yan ay nakikita ng Diyos. Alam ng Lord ang pangailangan natin, alam ng Diyos yung needs mo, and pagabas mo yung ito, expect something greater, something new from the Lord na may receive mo sa bibig ito. Amen? So taas po natin ang ating mga offering. Alright, so come on everybody, lahat po tayo tumayo at taas po natin ang ating mga handog. Praise God, hallelujah. Nakikita ng Panginoon yung laman ng puso natin at nakikita ng Lord yung lahat ng pangailangan natin. And right now, if you want to receive something from the Lord, start to give first. Because God, ako unang nagbigay. Binigay niya ako ng word for you to save. Hallelujah. Father God, Lord, we thank you and we love you and we honor you, Panginoon, for this wonderful day which you given to us, Panginoon. Salamat po sa pagkakataon na kami muli ay magbibigay sa iyo ng kagalakan sa aming mga puso, O God. Lord, naniniwala kami, Lord God, sa aming pagbibigay dito. Napakita po kami ng pagsunod sa iyo, Lord, and sa pagsunod sa iyong mga salita. Kailangan, Ama, hayaan ang pagpalain nawa ng mga taong ang bawat isang tao, Panginoon, sa lugar nito. Ang mga magbibigay, Lord God, even sa mga hindi pa kaya bigay, Panginoon, Lord, bless them upang sa mga susunod, Lord God. So rin po, aming kagalakan magbigay para sa iyo, Lord God. Lord, continue, nagamitin mo ang lahat ng mga pagpapalang ito, ang lahat ng sarap ng lilikom para sa iyong kingdom, to expand your kingdom, Panginoon, para sa gustusin sa lahat ng pangailangan ng iyong kaharian, Lord God. We entrust to you, ang aming magbibigay dito, we give to you all the glory, honor, and praise. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say,
prayer request po dito, even mga kaloob na to, ay tanda po na inaalay namin ang buhay namin sa iyo. We commit everything to you. Lahat ng aspeto ng aming buhay. Ikaw na po ang magmaniobra. At ang dalangin ko po, Panginoon, na lahat na mabubuti sa alala po, ang lahat ng mabuting bagay ay galing sa iyo. Lahat ng mga prayer request na magbibigay ko ng kaluguran sa iyo, magtataas ka, lahat po ito, we say yes and amen. Sa pangalan mo, Jesus. And even, Lord God, we declare salvation po sa bawat pamilya, ang pag-iingat mo po sa bawat isa sa ampo ng aming mga pamilya, ang mananting pagkilos mo, ang kagalakan sa aming mga puso, ang kalakasan sa aming buhay, at ang kagalakan din sa lahat ng aming ginagawa, whether we eat or we drink, whatever we do, will continue to give glory to your name. At Father God, humingi po ako ng karunungan para po sa amin ang maghahawak ng man ng kaloob na ito, Panginoon, na i-direct mo kami kung saan mo po ito gustong gamitin. Hindi po yung plano namin, but yung plano mo po ang masunod. Panginoon, maraming salamat po. Ingatan ang lahat ng aspeto ng aming buhay at pagpalain, mabuhay kami na punong-puno ng pagtiwala at pananampalataya sa Diyos na lagi may ginagawa. In Jesus' name, Amen.